May nakiusap sa akin. Gusto daw nilang malaman kung ano ba yan, divine wealth na yan. Totoo ba kay Marcos yan? O kan? Panahon ba na Rizal yan? Kasi yan ay nakabatay doon sa unang nakakita ng mga ginto na yan Ito si Kwan yan Lorenzo Ruiz. Kaya nga ginawa nilang santo yan Paano kinuha niyan? Pagpunta ng Japan. Ganito kasi ang simula niyan. Hindi siya pinanganak ng 1636. Kasi pinadalan ako nung galing sa Google Kung 1636, pinanganak yan, mga nakabahag pa yan. Samantala, ang unang bayan na naikwan dito sa Luzon ay yung Palanan. Yun ang unang bayan na napuntahan ng mga Kastila. Wala pang ganong tao doon. May mga Ilongot siguro na doon, pero wala pang ganong tao. Kaya yan, naglakbay sila pabalik. Umiikot yata, papuntang Maynila. Doon sa Maynila, doon sila nakatagpo ng mga, hindi naman nitibo yan mga Malayan. Yan daw yung mga Maharlika. Pero yung Maharlika, hindi nitibo yan. Nanggaling yan sa Malaysia. Kasi pag sinabing 20th century, ang kahulugan noon 19. Kung 20 gaya ngayon, year 24. Ang kwan niyan, i-advance mo yung century niya, 21 century. Kaya yung kwan noon, yung panahon ni Lorenzo Ruiz, yung ginawa nilang santo, ay 19th century. Kung 1800, 19th century yan. Kung 2000, gaya itong na ito, magiging 21 century. 21st. I-advance mo na lagi ng isang taon. Si Lorenzo Ruiz ay sakristan yan. Yung pagkasakristan niya, dahil sa malaking pananampalataya niya, ay ipinakita sa kanya yung mga kayamanan na yan. Pero mga hindi bara yan, mga nuggets yan. At siya, sakristan ng isang Portugano, mestisong Portugano, Kastila. Ngayon, nung pinakita sa kanya yan, sinabi niya dito sa pare, yung pareng pinagsisilbihan niya na tiga Portugal. Kasi yung pumunta dito noon na hindi naman purong Kastila Kung tutuusin, wala ngang ng Kastila dito Dahil ang nagbigay ng mga galyon noon para makarating si Magellan dito ay yung Queen Isabel ng Portugal. Hindi yung Queen Isabel na sinasabi nila na Kastila. Kasi nung mamatay si Magellan, yung iba bumalik sa Spain.
ay bumalik sa Portugal, pero hindi na tumuloy sa Spain, ay hindi na tumuloy sa Portugal, kundi tumuloy sa Spain dahil karamihan doon ay mga Kastila. Dahil diyan nag-umpisa yung galleon trade. Nung ipinakita sa kanya yan, sinabi nga niya doon sa paring pinagsisilbihan niya, at itong pare naman na pinagsisilbihan niya ay kinausap niya yung pamunuan ng mga kaparian ng Kastila. Ngayon, ipinatawag nila si Lorenzo. Palibasa may bilin sa kanya na huwag sasabihin sa mga dayuhan. Pero nasabi niya doon sa niya, doon sa pinagsisilbihan niyang pare, hindi naman Kastila yung. Dahil itong mga Kastila na ito, may pagkaswapang ito mga paring Kastila. Dahil silang kumamkam ng mga malalaking lupa noon, kaya nagkaroon sila ng mga malalaking lupa. Nung ayaw niyang sabihin yan, tinanong uli yung paring Juan. Pero ang sabi ng pare, talagang sinabi sa kanya. Ngayon, inipit nila ito si Lorenzo Ruiz. Siya ay pinaratangan na nakapatay ng Kastila. Kaya nagtago siya. Ngayon, dahil yung pagtago niya, napagbintangan itong paring Portugado na magkasabwat sila. Kaya ang ginawa ng paring Portugano, nagtago na rin. Kasama niya si Lorenzo. Nagkataon naman itong mga Hapon na ito na napupunta dito na mga trader yan mga nangangalakal. Meron siyang kaibigan na Hapon. Sinabi sa kanya nung Hapon, sumama kayo sa akin sa Japan. Dahil ikinuwento ng pare at saka ni Lorenzo yung kayamanan na yan Kaya, yung na sinasabi nilang Rizal, yung sinasabi nilang ang pangalan nito, mga kung Talyano, hindi totoo yan. Si Marcos, abogado yan. Ano ba ang abogado? Hindi ba yan ang pinakasinungaling na tao sa buong mundo? Totoo yan, Rizal. Pero si Solomon, hindi napunta dito yan. Ang nagpunta dito si Hiram. Kaya nga Hiram hiniram niya yung ginto. Ngayon, ito naman si itong Hiram na ito, ang sinabi, itong lugar na ito offer. Hindi offer, inoper niya yung mga ginto nung spiritual na nagbabantay ng ginto. Inoper niya dahil doon sa ni Solomon, dahil yun sabi niya, hindi mo hinanap ang mahabang buhay, hindi mo hinanap ang mga kayamanan, bagkus ang hiniling mo ay yung bigyan ka ng matalinong puso upang kuwanan mo, dahil ikaw mamumuno, ikaw magiging hari para ikaw ang maghuhusga kung paano mo mapapatakbo ang mga Hudyo, ang mga Israelita noon. Kaya sabi nila, Lanoper, hindi Lanoper. Hiram, ang pangalan, pagkatapos, ipinahiram niya yung ginto kay Solomon. Inoper niya kaya oper.
Sabi ko nga, hindi ninyo basta-basta makukuha niyan dahil matalinghaga ang Biblia. Ngayon, ang ginawa nung panayon, sumama sila. Pagsama nila doon, ang natungtungan nila yung bayan ng Edo. Yang Edo na yan, siya na ngayon ang Tokyo ngayon. Na. Ngayon, tinanong sila. Hindi yun sinabing pumunta sila doon upang mangaral. Pupunta ka ba doon? Dito lang sa Pilipinas, ang dami mong pangangaralan. Pupunta ka pa sa Japan, hindi totoo yun na sila pumunta doon upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ngayon, nung sila, sino yung mga tao na yan? Sabi yung namumuno doon sa ng Edo. Ang sabi, ang sabi doon sa mga espiya yan. Kasi kalaban na nila ang China noon eh. Baka mamaya nag-i-espiya yan dito. Ngayon pinaliwanag nung kasama nilang Hapon na yan, kaya sila nagtagudan dahil may pinakitang mga ginto. Diyan nag-interes ang Hapon. Kaya yung sinasabi ninyong Yamashita Treasure, walang alam si Yamashita dyan. Napunta lang siya dito, 1943. Malapit na matapos ang gera, 2 taon na lang. Unang patutuo dyan, mayroon bang bansang Yamashita? Sumatra. Walang bansang Sumatra, pero mayroong emblem na Sumatra. May logo yung na yun, na Sumatra. Kaya yan ang dyan. Ngayon, ang sabi sa kanya, ituro mo kung nasaan yun. Ito si pinanindigan na niya na hindi niya ituturo dahil pumunta na nga sila doon para magtago pagkatapos babalik dito para ituro yan. Kaya ang ginawa niya, hindi niya inamin. Pero ang sabi sa kanya, papatayin ko yung kasama mong pare pag hindi mo inamin. Hindi rin niya inamin. Pinatay yun, kasama niyang pare. Ngayon, ang sabi sa kanya, ikaw man, papatayin din namin kung hindi mo ituturo. Talagang pinanindigan niya. Yan, dyan nakita yung kanyang pananampalataya. Kaya yan ang nangyari. Pinatay nila. Pero sabi niyong na yun, ang sabi nitong namumuno, samahan mo kami sa Pilipinas. Pero sumama ang panahon, napadpad sila dito sa napadpad sila dito sa anong pangalan itong lugar na ito? Sanchez Mira. Diyan sila napadpad sa Cagayan. Ngayon, bumaba sila sa sinasakyan nilang mga sampan yata ang tawag doon. Yung nila, sasakyan nila. Pagbaba nila, tinignan nila binaybay nila yung ilog. Doon sa ilog, nakakakita na sila ng mga glitters. Yung glitters na yan, hindi pa yan ang tunay na ginto. Kaya, natuwa sila. Ang ginawa nila, itinago nila yung mga bangka nila, patapos sinundan yung ilog. Hanggang sa nakarating sila doon sa Marag Valley. Doon sa Marag Valley, may mga tinayo silang istruktura na doon. Kaya yung na yan,
Doon sa Marag Valley, merong kwan dyan. Merong tunnel dyan na ang labas mo sa Abra na. Yan, binabantayan ng MPA. Kasi yung mga MPA na yan, kung saan nakakabantay yan, kung saan sila gumagawa ng kampo, nandyan ang mga kayamanan. Oh, di alam na ninyo kung anong talagang pakay. Bakit ginawa nila yung MPA? Oh, silang pinagbabantay dyan. Kung wari kwan. Oh, sige, tuloy na natin. Yung kwan dyan, hanggang sa natagpuan nila yan, nagmina na sila dyan. Nagsaliksik sila, palibas sa kwan, medyo malawak na rin ang kaalaman ng Hapon noon, kaya sila nakapagmina ng mga ginto dyan. Ngayon, nung marami-rami na, meron silang bangka na iniuuwi. Uuwi sila, may maiiwan dito. Mga salitan sila. Dinadala nila sa Japan yung mga ginto na yan. Yan, bago mag 19th century yan. Nandito na sila noon, panahon ni Rizal. Kaya si Rizal, pinanganak yan, spiritual yan. Kaya yung sinasabi niya, Bangko Pilipino, ay Bangko Isabel, Espanyol, katarantaduhan yan, walang bangko noon dito. Kaya ang nangyari dyan, nagdadala sila doon. Pero, itong Japan na ito, nung maipon yan, nagkuhan sila, ikinuha nila itong kuwan na ito sa England. Pinakita nila. At yung England na yan, yan ang nag-issue sa pamamagitan ng mga treasury ban na. Treasury ban yan din. Nagbabayad din sila. Pero nung hindi makayanan, si Rothschild na ang kumandyan. Nagkaroon ng gera sa pagitan ng France at saka Kwan. Kasi nababalitaan na nila yung ginto na yan eh. Nung Kwan yan, nakalagak na yan sa England, yung mga ginto na yan. At ang namamahala dyan, si Rothschild. Kaya yung kung ano yung Palestino dyan, ay hindi pag-aari, yung lupa na yan, ay hindi pag-aari ng mga Israelita. Kundi, squatter lang ang mga Israelita dyan. Dahil nga ang bumubuhay ng ekonomiya ng noon, ng England, yung Rothschild. Nung magkaroon ng gera niyan, kwan sila, naalarma itong England, United Kingdom. Kaya hiningian nila ng tulong itong kwan, itong Rothschild para mamuhunan, para makapagkuha ng mga armas. Kaya yan pinahiram ni Rothschild. Nung makakwan yan, nagtuloy lang yung pagmimina ng mga Hapon dito. Meron pa nga isang napabalita na ang apelido ay Magaway na Hapon. Andun sa Valeriano, may mga lahi siya doon.
Yung mga kwan nila yan, hanggang makakuan sila ng malaking kantidad na, dahil hindi na kaya ng ni Rothschild, ipinakita sa kanya, hindi nila kaya, humingi ng tulong sa Amerika. Ito nga si JP Morgan. Ngayon, upang makakuha nila yan, na pagkaisahan nila, dahil hindi kayang bayaran ng England, na pagkaisahan nila na gumawa ng treasury bond. Hanggang sa nakaipon ng marami ito, ngayon, yung Amerika, naglakbay doon papuntang Japan. Nung makita nila, yung mga barko ng kuan, nag-interest na rin sila. Yung mga ginto nila ngayon, hindi sa Japan dahil makwa ng Japan inalagaan nila ito si Hitler. Kasi si Rizal, hindi naman nagpupunta sa Espanya yan. Sasabihin, naggamot sa Espanya. Hindi yan nagpupunta doon. Ang punta niyan, lagi Germany. Bagamat siya isang spiritual din, kung naman siya, doon napupunta. Kaya yan ang kwan yan. At hinangaan yung paggagamot niya. Dahil doon sa mata, ang pinaggagamot lang niya ay yung pakpak ng manok, kinakayod lang yung katarata. Gano'n ang style niya. Dahil yan, albularyo si Rizal. Yan ang totoo niyan. Hindi siya doktor, albularyo. Ang ginawa ng Japan, dahil dito, madali lang silang masakop. Nakita nila yung mga barko ng Amerikano. 19th century yun. Bago matapos ang gera. Ngayon, dinala nila yung mga ginto na yan dito sa Germany. Ngayon, doon sa Germany na yan, ang kinalalagyan ng mga ginto na yan ay gumawa sila ng bunker. Hindi ganon sinasabing milyon karami. Kasi yung katapat niyan, yung nasa Maragbale, ang katapat niyan 40,000 kaya 60,000 tonelada lang yan napunta doon. Ngayon, nung mga 1932, bago mag 1930 pala, bago mag 1932, ipinakita niyan kay Rothschild. Humanga siya sa dami ng mga ginto na yan. Pero yan, ibinara lang nila, hindi walang tatak yan. Walang tatak na yung Cambodia, Sumatra, Indonesia, wala yan. Basta nakabara lang yan. Di nakita nila yan ngayon. Ngayon, dahil sa alam nilang hindi nga makaya yan, humingi siya ng tulong sa Amerika. Ito nga kuan na ito. Ito nga JP Morgan. At upang makapagkuan sila, ang usapan niyan, magkukuan sila ng promissory note. Ang promissory note noon, ang tawag diyan ay yang lumabas na ngayon, mga treasury bond. Na may pag nag-mature yan, babayaran nila. Yan pa ang isang dahilan kung bakit nagkagera. Pero kasi nung dalhin yung sina Rothschild dyan, may piring ang mata niya. Lahat sila na nagpupuntang dayuan doon, may mga piring ang mata. Ngayon, doon sila nag-i-stencil. Doon nila inaasay. Hanggang sa matapos, 1932, yung mga nag-umpisa na mag-imprenta itong Federal Reserve Bank ng Treasury Bond.
Habang yung iba, kinukuha, ina-assign nila, kaya inabot din ng 1934. Kaya yung mga treasury bond na yan, 1934. Dahil sa laki ng kwan na yan, sa laki ng kandidat na yan, yan ay sa laki ng kandidat na yan, yan ang umpisa na nagbalak ang Amerika na girahin ang Germany. Kaya yan, nung nag-issue sila dyan, dahil sa laki ng kwan na yan, nag-issue sila ng gold edition. Yung silver edition, $1 million ang isang piraso. Pero yung gold edition, $1 billion. Yan ang nakita ni Marcos. Kasi, nung matalo ang Japan, ang sabi nila may sumpa. Kaya yung mga silver edition, dinala nila dito. Kaya dyan mo makikita yung may 2 barko silang maliit na siniksik yan eh. Napuntahan ng kaibigan ko yan. Dito nila nakalagak yung mga kanyan. Yung mga silver edition. Tinabi nila sa mga karamihang kuweba. Kaya yan, mayroong JP Morgan, merong merong Wells Fargo. Yung Wells Fargo, maliit lang ang kwan noon. Nagkakahalaga ng $1 hanggang $100. Yan ang kwan ng Wells Fargo. Pero yung JP Morgan ay iba yun. Kaya yan, naitayo yung mga kwan yan. Marami yan na central bank ng Amerika eh. Pero hindi yan central bank. Yung Federal Reserve Bank. Yan ay private entity. Yung pagkabagsak noon, ang naiwan lang doon sa Japan ay yung kwan na yan, yung gold edition. Dahil nung makita nila na hindi na tumutubo ang lupa dahil yung pagbomba ng atomic bomb, kwan yan. Nung maitayo yung Central Bank ng Pilipinas, nung matapos ang gera, January 3, 1949, dahil nagsarili na kailangan may sarili na siyang central bank ay yan, pinadala dito ng Japan. Yung mga kwan na yan, mga treasury note. Kaya noong pa, alam na siguro ni Marcos yan. Kaya yan, tumino na sa isip niya yan, kung paano mapapasa kanya yan. Ganun lang. Ganun lang ang nangyari dyan. Kaya yan sinasabi nilang kwan, hindi totoo yan. Talyano gold kwan, hindi totoo yan. Kasi yung naiwan doon, may nakatabi doon Naiwan yan. Kasi paano nalaman? Yan kasing kwan na yan, mayroong microfilm yan sa Japan. Kung saan nila nakalagay yan. Kaya alam din nila kung anong kandidat. Kaya kung may mahukay, sasabihin lang sa kanila, saan mo kinuha yan? Maski na sabi mo, isang piraso na yung pakita mo, hindi nila paniniwalaan yan. Tatanungin nila, saan mo nakuha yan? Dahil pag may nakuha dyan, alam nila kung gaano karami yan. Dahil nga doon sa microfilm. Kaya nga,
Ang nung inuto-uto ni Marcos itong mga Hapon na ito, na inimbitahan nila dito, parang kwan lang daw, mamasyal. Nagkwento yung mga Hapon na yan. At napunta yung kwentuhan nila doon kay Captain Nakamura. Siya ang naatasang mga magbaon ng mga ginto. Nakalaunan, nung mapatalsik si Marcos, ay ang kwan. Nung mapatalsik si Marcos, nagtago din yan. Pinalitan ng pangalan. Pero ginagamit din ni Nakore, yung mga tao nila. Kaya nga nalaman yan dahil yung sinabi ni Dr. Poson, yung doktor ni Marcos, noon siya'y may sakit na, bago lumipad. Naituro niya yan na Pindang Floodway na yan. Dahil si Marcos ang nag-umpisa niyan, nung ikarga sa ako ng Amerikano, sabi pa, bayad ng utang na ng Pilipinas. Ayaw naman maniwala ni Cory dahil isa si Aquino na nagtatag ng martial law. Naikikwento niya kay Cory. Ang sabi niya doon sa walang utang ang Pilipinas. Ngayon, ginamit na naman ng Amerika, ito si Hunasan. Siya nag-rebuild dito kay Cory administrasyon. Kaya yan, tao ng Amerika yan, huwag ninyong pagpapaniwalaan yan, tarantado na yan. Mga traidor yan sa bayan, binibenta nila ang bayan. Kaya yung kwan na yan, nag-interest sila dyan nag-interest ang Amerika na dyan sa kwan na yan. Pero, ang talaga nag-interest dyan, itong Federal Reserve Bank, itong JP Morgan. Kaya, sumausaw sila sa gera. Kung wari, napadaan lang yan, doon sa Atlantic, tinira ng Germany. Dahil alam ng Germany, may mga armas doon na idadali niya. Yung Lusitania, yung barkong Lusitania. Kaya, paano sasabihin niya? Ngayon, yan ang divine wealth. Kaiba yan doon sa dinagak ni Marcos na yun ninakaw niyang pera na war damage. Yun naman ay sovereign wealth. Yung sovereign wealth, yan ang nisara. Itong divine wealth, ito ang gisara na inaangkin ni Trump. Dahil nga dyan sa sabi nila na Rodriguez account. Pero, nasaan sinasabi nila? Si Alice Perillo Doctorero ay anak ng hari ng Spain? Gaga ka. Kilala kita. Hindi totoo yan mga pinagsasabi mo. Ikaw, lahat kayong mga matitinik na manghuhula, naka-house arrest sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. At ang mga kasabwat niya, mga maharlikang general. Saan ba kasapi ang mga maharlikang general? Hindi ba sa Iglesia ni Cristo? Kaya noong noong 2014, natatrasan ko na nagkukuha na sila, nag-i-imprenta ng dollar. Kaya nga sabi ko, walang pera ang Amerika. Kaya binago na nila yung kwan nila. Yung pera nila, yung presidente na nakalagay doon, pinakita lang kanina sa akin, si Kennedy na. Alam na ninyo. Itigil na tayo, 35 na yan Magta-35 na. Kaya, ayan. Kaya iyan ni Sara Gisara, yung kung na yan. Sige.